Pansinin bago panoorin, ito ay isang video ng nobelang may mga larawan, kaya ang mga imahe ay maaaring hindi tumugma sa nilalaman ng audio. Mag-focus sa mga kapana-panabik at kawili-wiling detalye ng kwento. Sana'y masiyahan kayo sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring bigyan ako ng isang like at mag-subscribe sa channel. Natakot si Yeming ng husto. Hindi ba't ang Divine Lord, iyon ang Divine Fetus mismo? Ang Divine Lord ay hindi naman talaga kontrolado ang Divine Fetus. Tama ba? Tumango si Shui Huanga. Tunay ngang matalino ka. Ang tinatawag na Divine Fetus ay isa lamang patibong. At tanging isang hanggal na tulad ng Divine Lord ang mahuhulog sa ganoong patibong. Hindi man lang niya inisip ang ganitong uri ng sukdulang kayamanan. Paanong madali lang itong mapupunta sa kanyang mga kamay? At hayaan pa siyang linisin ito. Napatingin ng masama si Yeming. Ang ganitong kalaking lihim, paano mo nalaman? Hindi kaya, may kinalaman ka sa patibong na ito. Pinandilatan siya ni Shui Huanga. Sa tingin mo ba, ako yung tipo ng taong interesado sa ganitong klase ng bagay? Gayunpaman, ang bagay na ito ay may kinalaman sa aking mga magulang. Siyempre, may kaunti akong alam tungkol sa sitwasyon. Naramdaman ni Yeming na hindi maganda ang sitwasyon. Nagmamadaling nagtanong. Ang iyong mga magulang ang naglagay ng patibong. Ano ang gusto nilang gawin? Mahinang bumantong hininga si Shui Huanga. Alam mo naman, ang aking ama ay ang numero 1 tao sa Tianyuan rankings. At ang aking ina ay ang pinakamalakas sa 9 na demonyo ng Tianyuan. Bago pa ako ipanganak, matagal na silang nag-aaway at hindi nagkikita. Ngunit pagkatapos kong ipanganak, umamin ng pagkakamali ang aking ina. Sinabi niyang handa siyang bumalik sa aking ama. Maganda sana, ngunit tila ayaw patawarin ng aking ama ang ginawa ng aking ina noon. Kaya, nagbigay siya ng isang kondisyon. Ang kondisyon ng aking ama ay kailangang tulungan siya ng aking ina na makamit ang pag-iisa ng Tianyuan Great World. Sa ganoong paraan, ginugol nila ang ilang dekada para hanapin ang Divine Fetus at maglagay ng patibong. Kapag lumabas na ang Divine Fetus, ang aking ama ang magiging pinuno ng Tianyuan Continent. Pagkasabi nito, ngumiti si Shui Huanga. Yeming, sa tingin mo, matalino ba ang aking ama? Ang pag-aalaga sa Divine Fetus ay nangangailangan ng napakaraming yaman. Ngayon, ang 5 dakilang Divine Dynasties ang nag-aalaga rito. At ang mga Divine Beings ay kailangan pang harapin ang pressure mula sa 4 na dakilang Divine Lands. Na pinapasan pa rin ng 5 dakilang imperyo. Siya ngayon, wala siyang kailangang gawin. Kailangan lang niyang maghintay ng tagumpay. Walang ngiti sa mukha ni Yeming. Hindi mo ba naisip, bakit gustong pag-isahin ng iyong ama ang Tianyuan? Sinabi ni Shui Huanga. Sinabi sa akin ng aking ama. Ang kapangyarihan sa Tianyuan Continent ay masyadong kalat. Hindi kayang maghubog ng mga tunay na malalakas. Para makapaghubog ng mga malalakas, kailangang magtatag ng isang pinag-isang Divine Dynasty. Iyan, marahil ay ambisyon lamang niya. Kumunat ang noo ni Yeming. Gusto niyang alapinan ng iba. Ano naman ngayon? Ang aking ama ang pinakamalakas. Hindi ba't may karapatan siyang alapinan ng iba? Ang pananaw sa mundo ni Shui Huanga ay malinaw na iba kay Yeming. Tiningnan niya ng may paghamak ang mga ideya ni Yeming. Hindi kaya, sa tingin mo ay dapat pantay-pantay ang lahat ng tao. Hindi dapat mangibabaw ang malalakas sa mahihina. Nag-isip sandali si Yeming. Ang iniisip ko ay hindi ganyan. Sa tingin ko lamang, ang bawat tao ay dapat magkaroon ng dignidad. Dignidad. Biglang malamig na ngumiti si Shui Huanga. Walang lakas. Saan magmumula ang dignidad? Ang ganyang kasimpleng bagay. Hindi mo ba naiintindihan? Alam mo ba, kung paano nabubuhay ang mga halo-halong lahi na iyon? Sila, kahit alipin ay hindi sila matanggap. Bagkus. Sila ay nagiging pagkain ng ibang lahi. Kinakain ng buhay. Ang ganoong eksena, nakita mo na ba? Tila naging emosyonal si Shui Huanga. Dinala ako ng aking ama sa maraming lugar. Sa buong kalangitan at sa lahat ng mundo. Sa aking paglalakbay, wala akong nakitang kabutihan. Wala ring awa. Ang nakita ko lamang ay patayan at pang-aalipin. Mahina hong sinabi ni Yeming. Kahit ano paman, mayroon akong sariling mga paniniwala. Umiling si Shui Huanga. Sige na nga, hindi na ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito. Sa madaling salita, lubos kong sinusuportahan ng aking ama sa pag-iisa ng Tianyuan.
Tanging sa ganitong paraan lamang lalakas ang Tian Yuan. At hindi sasalakayin ng ibang mga puwersa. Ang devo-uring ancient beast, Shigo. Ang iyong ama, hindi ba niya ito haharapin? Tanong ni Yeming. Umiling si Shui Huanga. Sinabi ng aking ama, nakipagkasundo na siya sa devo-uring ancient beast. Pagdating ng panahon, kakainin lamang nito ang isang napakaliit na bahagi ng mga tao. Sapat na. Pagkatapos, tutulungan siya ng aking ama na umalis papunta sa ibang great world. Para lamunin ang mga nilalang doon. Malamig na ngumiti ng sunod-sunod si Yeming. Ang ganda ng iyong sinasabi. Akala ko pa naman ay pupuksain ng iyong ama ang devo-uring ancient beast. Kung gayon, wala rin pala siyang sapat na tapang. Nagalit si Shui Huanga. Ikaw na hamak na nilalang. Anong alam mo? Ang devo-uring ancient beast ay nabuhay na ng hindi mabilang na taon. Kahit ang mga malalakas noong ancestral Yuan era ay hindi siya kayang patayin. Alam mo ba kung gaano siya kalakas? Kahit pa ang Divine Fetus ay umabot sa 9th Longevity Realm. Hindi pa rin ito sapat para patayin siya. Bagkus, mas malaki pa ang pinsalang may dudulot. Walang ekspresyon sa mukha ni Yeming. Ako ay isang hamak na nilalang. Ngunit ang mga hamak na nilalang ay mayroon ding sariling mga iniisip. Pagkasabi nito, tumayo siya. Mayroon pa akong kailangang gawin. Polem. Medyo nagalit si Shui Huanga. Kara-rating mo lang. Aalis ka na agad. At saka, alam mo ang aking lihim. Hindi kita maaaring hayaang umalis. Gusto mo akong ikulong? Kalmadong tanong ni Yeming. Nagmamadaling sinabi ni Shui Huanga. Paano naman ikukulong? Gusto ko lang sanang hilingin sa iyo na manatili rito at samahan ako sandali. Hindi ba pwede? Hindi pwede. Malamig na sabi ni Yeming. Itong hamak na nilalang na ito ay hindi gustong makasama ng mga dakilang tao. Nainis si Shui Huanga. Nagdabog. Sa madaling salita, hindi ka makakaalis. Tiningnan ni Yeming ang paligid. Mahina hong sinabi. Ang mga pagbabawal dito, bagamat komplikado, ay hindi rin naman ako mahihirapan. Pagkasabi nito, ang kanyang anyo ay biglang nawala. Iniwan si Shui Huanga na nakatulala. Paano niya nagawa iyon? Lubos siyang nagtaka. Ang hindi mahirap sa iba. Mahirap sa iba. Ang mahirap sa iba. Hindi mahirap sa iba. Si Yeming ay bihasa sa mga array formations. Isang tingin pa lang ay nakita na niya ang mga buta sa pagbabawal dito. Ginamit niya iyon at napakadali niyang nakaalis. Siyempre, ito ay dahil mula sa loob siya lumabas. Kung mula sa labas siya papasok, imposible siyang magtagumpay. Umalis sa otherworldly Sky Palace. Si Yeming ay naglakad sa ibabaw ng mga alon. Mabilis na lumayo, hindi nagtagal. Isang sinag ng banal na liwanag ang bumagsak si Fengshi iyon. Kumusta? Tanong ni Fengshi. Mahinang bumantong hininga si Yeming at ikinwento ang lahat mula simula hanggang wakas. Matapos marinig ni Fengshi, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Si Yuan Xiantian, kung gugustuhin niya, talagang kaya niyang pag-isahin ang Tian Yuan. Napakagaling niyang magplano. Ang Divine Lord at ang 5 dakilang imperyo ay naging mga sakripisyo lamang. Ngayon, may paraan pa ba para pigilan siya? Kailangan pa ba siyang pigilan? Tanong ni Fengshi. Ang pag-iisa ng Tian Yuan ay hindi naman masamang bagay. Hindi bababasa. Hindi ito mas masahol kaysa sa pamumuno ng Divine Lord. Nanahimik sandali si Yeming. Ang paghiling sa iba ay hindi kasing husay ng pag-asa sa sarili. Mas mabuti pang bumalik na lang ako sa Vast Heaven Cult. Ngumiti si Fengshi. Hindi ko alam kung ang inyong Vast Heaven Cult ay, gusto ba ko? Natuwa ang puso ni Yeming. Siyempre gusto. Natatakot lang akong hindi ka namin kayang imbitahan. Crown Princess ng Imperyo. Pinandilitan ni Fengshi si Yeming. Saan pa ba ako Crown Princess? Simula ngayon, isa na lang akong ordinaryong tao. Dahil ang Azure Dragon Empire, malapit nang mawala. Hindi pa rin iyan tiyak. Sabi ni Yeming. Masyadong maraming hindi inaasahang pangyayari. Basta't ipaalam ko ang balitang ito sa 4 na dakilang Divine Lands. Tiyak na gagawa sila ng mga hakbang. Hindi ka ba natatakot na magalit si Shui Huanga? Nakangiting tanong ni Fengshi. Mahina hong sinabi ni Yeming. Kung magagalit man siya o hindi, anong kinalaman niyan sa akin? Kayo talagang mga lalaki, napakawalang puso. Ganyan ba kayo makitungo sa babaeng may gusto sa inyo? Pang-aasar ni Fengshi sa kanya. Kayo namang mga babae, napaka-boring.
Ganyan ba kayo magsabi ng aking asawa? May masamang ngiti sa mukha ni Yeming. Kung pag-uusapan ito, nagbigay-pugay na tayo sa langit at lupa. Ngunit hindi pa tayo nagsisiping. Hindi, ngayon din. Magsisiping na tayo. Mahinang suminghal si Fengshi. Biglang naramdaman ni Yeming na umiikot ang langit at lupa. At nahulog siya sa dagat. Basang-basa. Sa tingin ko, kailangan mong magpalamig ng kaunti. Nakangiti ngunit hindi nakangiti si Fengshi habang tinitingnan ng basang-basang si Yeming. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Mapaklang ngumiti si Yeming. Tumalon mula sa tubig. Susunod, anong gagawin natin ngayon? Babalik ka ba sa Vast Heaven Cult kasama ko? May ideya ako, sabi ni Fengshi. Maaaring mapabilis nito ang pagpapalawak ng Vast Heaven Cult. Anong paraan? Tanong ni Yeming. Para sa iyo, ang paniniwala ng isang martial god at ng isang ordinaryong mamamayan ay pareho lamang. Walang pagkakaiba sa taas o baba. At para sa iyo, ang isang ordinaryong mamamayan na maniwala sa Vast Heaven Cult ay napakadali. Bigyan mo lang siya ng kaunting pakinabang. Sapat na, sabi ni Fengshi. Ang 99% ng mga tao sa mundong ito ay walang kapangyarihan o impluwensya. Ang pagkuha sa kanilang mga puso, ang pagtanggap sa kanila, ang halagang kailangang bayaran ay hindi gaanong mataas. Bahagyang kumilos ang puso ni Yeming. Minsan na niyang pinapante si Lingzu, ang sect master ng Hongyi Cult, para mamigay ng pera sa mga mamamayan. Hindi niya alam kung ano ang naging epekto. Pag-iisip nito, sinabi niya, ang ganitong bagay, matagal ko nang nagawa. Hindi ko lang alam kung ano ang naging resulta. Bakit hindi tayo pumunta sa Lingzu para tingnan? Sumang-ayon si Fengshi. Kaya, ang dalawa ay sumakay sa isang Dongguang, escape light, teleportation light. Mula sa West Sea patungo sa East Sea. Ang paglalakbay na ito ay kailangang tumawid sa buong Tianyuan continent. Kung hindi dahil kay Fengshi na nagdala sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal bago sila makarating. Makalipas ang 1/4 ng 1 oras. Lumitaw ang dalawa sa malawak na East Sea. Ang Lingzu ay nasa harapan na nila. Nang makita ang mapanglo na tanawin sa buong Lingzu, naging pangit ang mukha ni Fengshi. Si Feng Wuzhang, sobra na. Sinabi ni Yeming, dati, noong pumunta ako rito para magtanong. Si Feng Wuzhang ay nagnanakaw. Nanununog, pumapatay, walang tigil sa pang-aapi. Ang mga mamamayan ng Lingzu ay naghihirap. Ang mga hinaing ay umaabot sa langit. Malamig na sinabi ni Fengshi. Ang Lingzu ay ako ang sum-aikop. Hindi ako maaaring maupo na lang at walang gawin. Nagulat si Yeming. Ano ang gagawin mo? Kung kaya kong sakupin ang Lingzu. Kaya ko rin itong kontrolin, sabi ni Fengshi. Nagulat si Yeming. Ngunit, sa ganoong paraan, hindi ba't para ka nang tumayo sa kabilang panig ng Azure Dragon Empire? Ayos lang. Ngayon, ang Azure Dragon Empire ay kontrolado ng Divine Lord. Kung gagawin ko ito, si Kuya Imperial Brother, kapag nalaman niya, matutuwa lamang siya, sabi ni Fengshi. Pagkasabi nito, isang malakas na divine sense ang kumalat sa buong Lingzu. Mabilis niyang natagpuan ang malaking kampo ni Feng Wuzhang, isang lugar kung saan nakakampo ang 1 trilyong sundalo. May isang pansamantalang itinayong palasyo. Napakaganda at marangya. Sa loob ng palasyo, si Feng Wuzhang ay napapalibutan ng magagandang babae. Nag-e-enjoy sa mga awit at sayaw. Mula nang masakop niya ang Lingzu. Halos araw-araw ay ganito ang kanyang buhay. Nag-uulat, kamahalan. Dumating na po ang Crown Princess. Isang tagapaglingkod ang sumugod sa Great Hall. Malakas na nagsasalita. Si Feng Wuzhang ay mabilis na tumayo. Tak-ang taka. Si Tita Imperial Aunt ba ang dumating? Nasaan siya? Hindi pa niya natatapos ang kanyang salita. Isang banal na liwanag ang kumislap sa loob ng bulwagan. Sina Fengshi at Yeming ay lumitaw sa loob. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Fengshi ay puno ng galit. Malamig niyang sinabi, Feng Wuzhang, ano ang ginawa mo? Alam ni Feng Wuzhang kung gaano kalakas si Fengshi. Kahit lumaban pa siya, nagmamadali siyang lumuhad sa lupa. Pamangkin, nagbibigay pugay kay Tita Imperial Aunt. Tita Imperial Aunt, bakit po kayo naparito? Malamig na sinabi ni Fengshi. Ibigay mo ang military talisman. At bumalik ka sa East Capital. Sunod-sunod na nagbago ang ekspresyon ni Feng Wuzhang. Tita, ako po ay sumusunod lamang sa utos na magkampo rito. Hindi ako maaaring umalis. Nangangahas kang sumuwi sa akin.
Nanlamig ang mga mata ni Feng Shi. Isang hibla ng killing intent ang bumalot sa buong palasyo. Sa isang iglap, ang noo ni Feng Wuzhang ay pinagpawisan ng malamig. Halos hindi na makatayo. Kung mangangahas kang manatili, hindi ako mag-aatubiling patayin ka. Ang boses ni Feng Shi ay nagyayelo. Walang sino mang nagdududa sa kanya. Galit na tinitigan ni Feng Wuzhang si Yeming. Alam niyang wala nang magagawa. Kaya walang magawang sinabi. Opo, aalis na po ang pamangkin ngayon din. Si Feng Wuzhang ay umalis ng may sama ng loob. Dinala ang lahat ng kanyang hukbo. Bago umalis, hindi niya nakalimutang titigan ng masama si Yeming. Ang pagpunta ni Yeming sa Lingzhou ay para tingnan ang resulta ng pamimigay ng pera sa mga mamamayan. Umalis si Feng Wuzhang, ngunit mas naging malaya ang kanyang mga kilos. Sa pinakamalayong isla ng Lingzhou, dito dating naninirahan ang ilang dosenang pamilya. Bawat pamilya ay nabubuhay sa pangingisda. Bahagya lamang nakakaraos. Ang digmaan noon ay naging dahilan upang ang mga tao sa isla ay mamatay o tumakas. Mahigit kalahati ang nawala, ngunit ngayon, sa isla, muling itinayo ang mga bagong bakuran. At ang populasyon ay bumalik na sa dating bilang. Lumitaw si Yeming sa maliit na isla. Sa pasukan ng nayon, pinigilan niya ang isang napakatandang lalaki. Ang matandang iyon ay hindi bababa sa 70 taong gulang. Medyo hirap ng kumilos. Tila nagpapainit lamang siya sa araw. Ang matanda ay napakabait. Akala niya si Yeming ay isang dumadaang panauhin. Inanyayahan niya itong pumasok sa bahay para uminom ng tubig. Magalang na tumanggi si Yeming. Nagtanong lamang, matandang ginoo, mukhang maganda ang buhay ninyo rito. Ano? Bawat bahay ay nagtayo ng bagong tirahan. Hindi kaya, yumaman kayo sa pangingisda. Tumawa ang matanda. Anong yaman sa pangingisda, kung kaya naming yumaman? Hindi sana kami aabot sa araw na ito bago makapagpatayo ng bagong bahay. Binata, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang Vast Heaven Cult ang nagbigay sa amin ng bagong buhay. Sinadyang tanungin ni Yeming. Ang Vast Heaven Cult, hindi ba't iyon ay isang masamang sekta? Biglang hindi nasiyahan ang matanda. Binata, bata ka pa. Paano ka nagsasalita ng kung ano-ano? Noong nakaraang panahon, ang mga taga-Azure Dragon Empire ay nagnanakaw, nanununog, pumapatay, na naging dahilan upang maghirap ang mga mamamayan. Ang Vast Heaven Cult ang nagpadala ng mga tao para mamigay ng pera at mga gamit. Para muli kaming makapamuhay ng payapa. Kung hindi dahil sa Vast Heaven Cult, malamang matagal na akong namatay. Paano pa ako mabubuhay ngayon at mag-e-enjoy? At saka, sinabi ng Vast Heaven Cult, sa hinaharap, darating ang katapusan ng mundo. Lilito ang isang malaking ahas. Ang devouring ancient beast, at kakainin ang lahat ng tao. Ngunit hindi raw kami dapat mag-alala. Tutulungan kami ng Vast Heaven Cult na puksain ang malaking ahas. Lubos na nasiyahan si Yeming sa mga iniisip ng matanda. Nagpunta pa siya sa ibang mga lugar. Ang lakas ng pera, talagang makapangyarihan. Mahigit 70% ng mga tao ay may pasasalamat sa Vast Heaven Cult. At naniniwala na tiyak na dadalhin sila ng Vast Heaven Cult sa landas ng kaligayahan at kasaganaan. Mukhang, epektibo ang ganitong paraan. Sinabi niya kay Feng Shi. Ang pera ay kayang makipag-usap sa mga Diyos. Paano pa kaya sa mga tao, sabi ni Feng Shi. Basta't may sapat kang yaman. Maaari mo pang bilhin ang buong Tianyuan continent. Nag-isip sandali si Yeming. Ang pera ay hindi problema. Ang yaman ng isang martial god lang ay sapat na para sa higit 100 milyong ordinaryong tao na mabuhay ng buong buhay. Ngunit, ang sitwasyon ngayon ay napaka-komplikado. Ang Vast Heaven Cult ay hindi tiyak na magkakaroon ng pagkakataon. Maaari mong gawing mas magulo pa ang sitwasyon. Sabi ni Feng Shi, sa kaguluhan, doon makakahanap ng pagkakataon. Maaari mong sabihin kay Yuan Xiantian at Shui Lingyu ang tungkol sa mga intensyon ng 4 na dakilang Divine Lands. At kasabay nito, ipaalam din sa Divine Lord. Kinuskos ni Yeming ang kanyang mga kamay. Kung gayon, ang sitwasyon ay tiyak na magiging napakagulo. Tiyak na hahanap ng paraan ang Divine Lord para makawala sa kontrol. Ang mga Divine Lands naman ay direktang hahanapin sina Yuan Xiantian at Shui Lingyu. Ngunit, sa ganoong paraan, medyo nakakahiya naman kay Shui Huanga. Kahit hindi mo sabihin, tiyak na malalaman din ng mga Divine Lands. Ang mga longevity realm experts ay may karunungang parang dagat.
Nakikita nila ang pagbabago ng lahat ng bagay. Maaga o huli lang iyan. Sabi ni Fengshi. Marahil, matagal na nilang alam. Hindi pa lang nila tiyak. Kung gagawin, gawin na. Muling ginamit ni Yeming ang Divine Palace Token para ipasa ang impormasyon sa Divine Palace Master. Kumpara sa nakaraang beses, ang Divine Palace Master ngayon ay napakalamig. Ang bagay na ito, naramdaman na namin. Yeming, ang 4 na dakilang Divine Lands ay nais magpasalamat sa iyo. Hinayaan mo kaming makuha ang kontrol. Nagmamadaling sinabi ni Yeming. Ang pagprotekta sa interes ng Divine Palace, ito ay tungkulin ng isang disipulo. Magaling magsalita, ang boses ng Divine Palace Master ay napakasaya. Ngunit, kung may nagawa, may gantimpala, ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Hinihintay ni Yeming na sabihing hindi na kailangan ng gantimpala. Nang lihim na nag-message si Fengshi. Sabihin mo sa kanya, kailangan mong pag-aralan ang Pango Divine Statue. Alam ni Yeming na hindi siya ipapahamak ni Fengshi. Hindi na siya nag-isip pa. Disipulo, narinig kong ang ating Divine Palace ay may isang Pango Divine Statue. Oh, alam mo pala ang tungkol sa Pango Divine Statue, lubos na nagulat ang Divine Palace Master. Ang Pango Divine Statue na iyon ay isang likas na banal na bato. Pagkatapos bumagsak ng Human Ancestor Pango, ang langit at lupa ay nag-react at nabuo ito. Hindi ito dapat maliitin. Ngunit, anong gagawin mo rito? Disipulo, iniisip ko kung, maaari ko ba itong hiramin para linisin ang aking espiritu, tanong ni Yeming. Nanahimik sandali ang Divine Palace Master. Kapag naging martial god, gamitin ito para i-condense ang divine form, hindi masama. Ngunit, wala pang sino mang gumawa nito dati. Sigurado ka bang gusto mo ito? Opo, sabi ni Yeming. Sigurado po ang disipulo. Mahinang bumantong hininga ang Divine Palace Master. Marahil alam mo na, ang human ancestor na sumire sa Ancestral Yuan Continent, ay si Pango. Siya ang tagapagligtas ng lahi ng tao. Kapag nakuha mo ang Pango Divine Statue, kailangan mo siyang sambahin araw-araw. Hindi maaaring balewalain. Nagulat si Yeming. Kung gayon, ang pangalan ng dakilang taong iyon ay Pango. Nagmamadali siyang nagsalita. Naiintindihan po ng disipulo. Kapag bumalik ka sa Divine Palace, syempre makikita mo ang Pango Divine Statue. Sana'y, talagang magtagumpay ka sa paglilinis ng iyong espiritu. Pagkasabi nito, nawala na ang boses ng Divine Palace Master. Hanggang sa sandaling ito, nagkaroon lamang ng oras si Yeming para tanungin si Fengshi. Bakit kailangan ng Pango Divine Statue na iyon? Ngumiti si Fengshi. Ang Pango Divine Statue ay iisa lamang. Nasa loob ng andayang Divine Palace. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Nabasa ko sa isang sinaunang aklat ang isang talata. Ang talatang iyon ay naglalarawan ng ilang mga lihim tungkol kay Human Ancestor Pango, maaaring nakatago sa loob ng Divine Statue. Nagkibit balikat si Yeming. Ang sinaunang aklat na iyon, natatakot akong hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit ayos lang. Kunin ang Pango Divine Statue at iuwi sa bahay. Araw-araw na sambahin, maituturing na rin itong paggalang sa kanya. Hiningi ko sa iyo na kunin ang Divine Statue, sa katunayan. Mayroon pa akong ibang dahilan. Sabi ni Fengshi. Anong dahilan? Noon, ang Human Ancestor ay tumanggap ng ilang mga disipulo. Pagkatapos bumagsak ng Human Ancestor, ang mga disipulong iyon ay nawala na rin. Ngunit, nararamdaman kong sila ay tiyak na buhay pa. Nagulat si Yeming. Ang mga disipulo ng Human Ancestor, buhay pa. At saka, sabi ni Fengshi, sila ay tiyak na pumasok na sa Eternal Realm. Kung hindi sila mabubuhay hanggang ngayon. Yumanig ang puso ni Yeming. Ang mga disipulo ng Human Ancestor, sino sila? Bakit hindi sila nagtayo ng isang sibilisasyon? Ang Human Ancestor ay may 3 disipulo, sina Foxy, Nuwa, at Shenlong. Ang tinatawag mong sibilisasyon, sa katunayan, matagal na nilang sinubukan. Iyon ang alam mong 3 Emperors Great World. Ano? Ang 3 Emperors Great World, itinayo ng mga disipulo ng Human Ancestor, lubos na nagulat si Yeming. Hindi niya ito inaasahan. Si Foxy ay tinawag na Heavenly Emperor. Si Shenlong ay tinawag na Earth Emperor. Si Nuwa ay tinawag na Human Emperor. Ang 3 Emperors Great World ay minsan nang naging isang sibilisasyon. Ngunit mabilis din itong hamina, dahil biglang nawala ang 3 emperador.
Ang mga pumalit sa tatlong emperador ay malayo ang lakas sa Eternal Realm. Kaya natural lamang na hindi sila makalikha ng isang Supreme God, sabi ni Feng Shi. Ang tatlong emperador, saan sila nagpunta? Tanong ni Yeming. Walang nakakaalam, sabi ni Feng Shi. May mga naghula na ang tatlong emperador ay nagpunta para hanapin si Pangu. Hanapin si Pangu, natigilan si Yeming. Hindi ba't bumagsak na si Pangu? Narinig kong si Pangu ay mayroon pang isang ulo na nananatili sa mundo. Nasil ng ibang lahi, gustong hanapin ito ng tatlong emperador. Palitan ito, para makalikha ng isang makapangyarihang Supreme God. Mayroon ding mga chismis na nagsasabing ang tatlong emperador ay nagpunta para magsaklod at magsanay. Gustong maghanda para sa darating na sakuna ng lahi ng tao. Sabi ni Feng Shi, maraming teorya, ngunit ang katotohanan, imposibleng malaman. Biglang naalala ni Yeming ang malaking ulo na nakita niya sa Zuantian Great World. May kaugnayan kaya ito sa ulo ni Pangu? Oh, iyon na mismo ang ulo ni Pangu. Pag-iisip nito, naramdaman niya ang isang biglaang pagnanais na pumunta agad sa Zuantian Great World. Sige na, huwag ka nang masyadong mag-isip. Ngumiti si Feng Shi. Mahaba pa ang iyong lalakbayin. Ang pinakamahalaga ngayon ay pagbutihin ang iyong lakas. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay nasa Divine Ability Martial Soul pa lamang. Malayo pa sa Dharma Aspect Martial Soul. Tumango si Yeming. Masyado akong nag-isip. Nag-ensayo ako ng ilang Divine Abilities. Kaya medyo naantala ako. Tumango si Feng Shi. Kung mas malakas ang Divine Ability, mas malaki ang magiging tagumpay sa hinaharap. Sa panahong ito, mag-focus ka muna sa pag-cultivate ang mga gawain ng Vast Heaven Cult. Tutulungan kita. Natuwa si Yeming. Sige, pagkatapos ng mga gawain sa Lingzhou, babalik tayo sa headquarters. Pagkatapos, gagawin kitang Deputy Cult Master. Mahinang ngumiti si Feng Shi. Deputy Cult Master. Hindi ba't kapantay kita? Ngumisi si Yeming. Tayo ay mag-asawa. Syempre, kapantay kita. Nang mabanggit ang mag-asawa, medyo nahiya si Feng Shi. Ang pag-aasikaso sa mga gawain ng Lingzhou ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang buwan. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataon para mag-cultivate? Ang iba pa, ako na ang bahala. Iyon mismo ang gusto ni Yeming. Matapos ang ilang pag-aayos, humanap siya ng isang tahimik na lugar para magsaklod at mag-cultivate. Lahat ng gawain sa Lingzhou ay ipinaubaya niya kay Feng Shi. Si Feng Shi, bilang Crown Princess, ay may mas malawak na karanasan sa pamamahala kaysa kay Yeming. Lahat ay inayos niya ng maayos at malinaw. Wala pang isang buwan, ang Lingzhou ay nagpakita na ng sigla. Unti-unting naging masagana. Sa sandaling ito, ang Lingzhou ay naging teritoryo na ng Vast Heaven Cult. Ang Azure Dragon Empire ay ganap nang nawalan ng kontrol dito. Kasabay nito, si Yeming ay nagsasanay ng Yang Tianqi Sword, Sun Heaven Crimson Emperor Sword. Ito ang nag-iisang sword manual sa 5 dakilang sword manuals na hindi pa niya napapag-aralan. Ang 5 dakilang sword manuals ay nahahati sa 6 na post-heaven na antas at 3 pre-heaven na antas. Ang 6 na post-heaven na antas ay Sword Intent, Sword Heart, Sword Soul, Sword Spirit, Sword Realm, at Sword God. Ang naunang 4 na sword manuals ay narating na niya ang Sword Soul stage. Gamit ang kanyang dating karanasan, at sa tulong ng 8 Yuan Calculation Array, sa loob lamang ng ilang araw, narating na niya ang 3 antas ng Yang Tianqi Sword, ang Sword Soul. Hanggang dito, ang 5 dakilang sword manuals ay natapos na niyang pag-aralan lahat. Sa labas ng kanyang pure Yang Martial Soul, may 5 sinag ng espada na may iba't ibang kulay. Walang tigil na lumalaki, napakatalim, walang hindi kayang sirain. Kailangan kong ma-master ang lahat ng 6 na post-heaven na antas ng 5 dakilang sword manuals. Pagkatapos, kapag narating ko na ang 3 pre-heaven na antas, saka ko lamang sila maaaring pagsamahin. Sa madaling salita, tanging kapag narating ko na ang martial god level saka ko lamang maaaring sanayin ang 5 elements killing technique divine ability. Medyo nang hinayang si Yeming. Ang 5 elements killing technique ay ang ika-6 na divine ability sa rankings. Ang lakas nito ay hindi may larawan. Kung gayon, kailangan kong umatras at maghanap ng iba pa, sanayin ko ang ika-8 nasa rankings. Ang Execution God Finger, bulong niya sa sarili. Para masanay ang Execution God Finger,
Kailangang ma-master ang Execution God Sword Array. Ang Execution God Sword Array na iyon ay binubuo ng 4 na sword techniques: Execution God Sword Technique, Slaughter God Sword Technique, Trapang God Sword Technique, at Absolute God Sword Technique. Narating na ni Yeming ang ikalimang antas ng Execution God Sword Technique. Susunod, kailangan niyang ma-master ang 3 pang sword techniques. Sabi nga nila, kapag naunawaan mo ang isa, mauunawaan mo ang lahat. Ang pagsasanay ng 5-element sword manuals ay nagbigay sa kanya ng pambihirang pangunawa sa sword techniques. Dagdag pa ang makapangyarihang 8-yuan calculation array. Ang 3 sword techniques na ito ay halos natapos niya sa isang iglap. Sa unang araw, na-master niya ang Slaughter God Sword Technique. Sa ikalawang araw, na-master niya ang Trapang God Sword Technique. Sa ikatlong araw, na-master niya ang Absolute God Sword Technique. At lahat ay umabot sa ikalimang antas. Ang 4 na set ng sword techniques ay pawang na-cultivate na hanggang sa ikalimang antas. Matapos ang isang round ng deduction ni Yeming, ang Zhu Shen Sword Technique, Lu Shen Sword Technique, Xian Shen Sword Technique, at Ju Shen Sword Technique ay nag-evolve bawat isa ng isang sword band. Sa sandaling ito, ang 4 na malalaking sword bands ay nagsimulang mabilis na maghiwalay at mag-condense para bumuo ng isang supreme killing array. Selyuhan ng 4 na direksyon. Sa isip ni Yeming, ang mga salitang nakasulat sa loob ng dugo sa bungo, malamang na ang taong iyon noong nabubuhay pa ay nag-cultivate ng katulad na teknik. Ang dugo ay naglalaman din ng napakaraming impormasyon. Ngunit, hindi ko pa formal na na-cultivate ang mga teknik ng blood race. Kaya pansamantala ay wala pa akong paraan para i-refine ito. Sa pag-iisip nito, nagpa siya siyang formal na mag-cultivate ng mga teknik ng blood race para mailantad ang pagkakakilanlan at mga lihim ng patrol head. Sa kanyang subconscious, naramdaman niyang napakahalaga nito. Habang si Yeming ay walang kamalay-malay na nagkukultivate, ang sitwasyon sa Tianyuan continent ay nagbago. Ang sabuatan ni Yi Xiantian at Shui Lingyu ay nalaman ng Divine Lands at ng 5 dakilang imperyo. Agad kumilos ang malalaking puwersa. Sa Yitian Palace ni Shui Huanga, isang lalaking nakaputing damit ang lumitaw. Mukha siyang napakabata, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Sa tabi niya ay isang binatang babae na nakapulang damit. Sukdulan ng ganda. Kahit si Shui Huanga ay hindi makapantay. Sila sina Yi Xiantian at Shui Lingyu. Ang kanilang mga mukha ay medyo malabo. Hindi ang kanilang tunay na katawan ang naroon, kundi isang Nian Totoying, thought projection. Yumuko si Shui Huanga, mukhang labis na nalulungkot. Ama, kasalanan ko ito. Sabi ni Shui Huanga, hindi ko dapat sinabi ang bagay na iyon. Kahit hindi mo sinabi, maaga o huli ay malalaman din nila. Hindi sinisi ng binatang lalaki si Shui Huanga. Ang panig ng Divine Lands ay wala namang gaanong magagawa. Gaano man nila ako pilitin. Hindi sila mangangahas na kumilos ng totoo. Ngunit, iyang si Divine Lord, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Ang Divine Fetus ay kontrolado na natin. Anong paraan pa ang meron siya? Ang pana ay wala nang babalikan. Wala na siyang ibang daan kundi ang magpatuloy kasama natin. Ang inaasahan ni Divine Lord ay ang Divine Fetus. Kung wala ang Divine Fetus, lahat ng kanyang mga hangarin ay mabibigo. Ang ganitong klaseng dagok ay mas malala pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Kaya, kahit alam niyang para sa iba ang kanyang ginagawa, hindi pa rin siya maaaring huminto. Kapag huminto siya, mawawala na ang lahat ng kanyang pag-asa. Divine Lord, hindi kaya, gagawa siya ng hindi makatwirang bagay dahil sa desperasyon. Pagkasabi nito, natahimik si Yi Xiantian. Kailangan ko pa ring pumunta at personal na makipag-usap sa kanya. Sa panahon ng pagsasama-sama ng pamilya ni Shui Huanga, sa lihim na silid ng Hutu Empire, si Divine Lord ay nakaupo ng tuwid. Walang ekspresyon ang mukha. Sa harap niya ay ang Golden Crown Prince at isang grupo ng mga pangunahing Golden Guards. Kasama na sina Zhu Anye at ang Tomb Keeper. Divine Lord, kailangan nating huminto. Ginagawa lang natin ito para sa iba, bumantong hininga ang Tomb Keeper. Mukhang labis na nalulungkot. Tama po, Ama, sabi rin ng Golden Crown Prince. Mas mabuti pang itapon na lang natin ang Divine Fetus at mag-isip ng ibang paraan. Ang mga ministro ay sunod-sunod ding nagpayo. Ngunit si Divine Lord ay hindi man lang tumugon. Nang matapos ng magsalita ang lahat, saka lamang siya nagsalita,
Akala ninyo ba hindi ko alam na ito ay isang patibong na inilatag ng iba? Nagulat ang lahat. Divine Lord, alam ninyo, sabi ni Zuanye. Kung alam ninyo, bakit ninyo pa hinayaang mangyari ito? Malamig na ngumiti si Divine Lord. Ang aking target ay ang Divine Fetus. Natural lamang na gagamitin ko ang kanilang plano laban sa kanila. Ang Divine Fetus, bagamat lihim na nililinis ni Yi Xiantian at ng kanyang asawa. Hindi naman ibig sabihin na wala ng paraan para paalisin sila. Matagal ko nang nakultivate ang grafting technique hanggang sa Soul Undying Realm. Kung hihiramin ko pa ang puwersa ng 5 Elements Blood Sacrifice, hindi mahirap na muling kontrolin ang Divine Fetus. Natuwa ang lahat. Ano, sabi ng Golden Crown Prince. Ama, nakultivate nyo na ang grafting technique hanggang sa sukdulen. Tumango si Divine Lord. Sa pag-abot sa Soul Undying Realm, maaari kong i-activate ang Undying Divine Form. Agawin ang kamalayan ng Divine Fetus. At paalisin si Yi Xiantian at Shui Lingyu. Ngunit, iyang 5 Elements Blood Sacrifice, nangangailangan ito ng mga Longevity Realm figures at napakaraming buhay na tao. Madaling humanap ng mga buhay na tao. Ngunit saan tayo hahanap ng mga Longevity Realm figures, nagtatakang tanong ng Golden Crown Prince. Mahinahong sinabi ni Divine Lord. Noon, hindi ba't ikinulong ko ang 5 Great Emperors sa loob ng Divine Fetus? Sila na lang ang gagamitin nating blood guide. Sige, at tungkol sa mga buhay na tao. Bawat isa sa 5 dakilang imperyo ay maghahanda ng 200 milyong batang lalaki at babae. Nagkatinginan ng lahat, bawat imperyo, 200 milyon, ang 5 dakilang imperyo, hindi ba't kailangang maghanda ng 1 bilyon? Kahit si Zuanye, nakilala sa kanyang pagiging walang awa, ay nagpakita ng pagkagulat. Divine Lord, 1 bilyong tao, lahat ay isasakripisyo sa dugo. Para makamit ang dakilang layunin. Hindi maiiwasan ang sakripisyo. Mahinahong sabi ni Divine Lord. Zuanye, ikaw na ang bahala rito agad. Kailangang mabilis at lihim. Tumanggap ng utos si Zuanye at umalis. Sa 5 dakilang imperyo, hindi mabilang na mga lihim na puwersa ang kumilos. Dinadakip ang mga batang lalaki at babae. At pagkatapos, sa pamamagitan ng mga transmission arrays, patuloy silang dinadala sa Hutu Empire. At pagkatapos ay ikinukulong sa loob ng Divine Kingdom ni Divine Lord. Samantala, habang si Yi Xiantian ay nakikipag-usap kay Shui Huanga sa Yi Tian Palace. Biglang yumanig ito. Isang matandang boses ang umalingaw-ngaw. Kapatid Yi, matagal na tayong hindi nagkita. Narito kami para bumisita. Walang nagbago sa ekspresyon ni Yi Xiantian. Mahinahon siyang nagsalita. Ang pagdating ng mga Divine Land Masters ay isang karangalan para sa inyong lingkod na si Yi. Pakiusap. 4 na anino ang sabay na bumaba sa Tian Palace. Si Shui Huanga, sa harap ng mga dakilang tao, ay masunuryang bumati. Pagkatapos ay nagtago sa likuran ni Shui Lingyu. Ang mga dumating ay malinaw na mga thought projections din. Sila ang mga masters ng 4 na dakilang Divine Lands. Ang sabay nilang pagdating ay tiyak na may malaking dahilan. Lahat tayo ay matagal nang magkakakilala. Mas mabuting magsalita na tayo ng diretso. Sabi ni Yi Xiantian. Kapatid Yi, prangka ka talaga. Sabi ng master ng Divine Palace. Narito kami para makipag-usap kay kapatid Yi tungkol sa Divine Fetus. Ang Divine Fetus ay kontrolado ko. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Divine Lands. Hindi ba? Sabi ni Yi Xiantian. Malamig na sinabi ng master ng Divine Mountain. Kinokontrol mo ang Divine Fetus, hindi ba't ibig sabihin noon ay kinokontrol mo na rin ang 5 dakilang imperyo? Ang pagkontrol sa 5 dakilang imperyo, hindi mo na ba papansinin ang Divine Lands? Sa tingin mo ba, sa kasalukuyan, binabalewala ko na ang Divine Lands? Napakasakit ng mga salita ni Yi Xiantian. Nalabis na ikinainis ng mga masters ng 4 na dakilang Divine Lands. Kapatid Yi, kung magpupumilit ka pa, hinding-hindi ka papayagan ng Divine Lands, sabi ng master ng Divine Palace. Pakiusap, huwag kang magkamali. Malakas na tumawa si Yi Xiantian. Hindi ako papayagan. Gusto kong makita kung paano ninyo ako hindi papayagan. Sa isang iglap, isang nakakakilabot na killing intent ang bomb alot sa Yi Tian Palace. Isang puwersa ang umaatake mula sa walang hanggang kalayuan. Agad na sinelyuhan ang kalawakan. Malamig na suminghal ang master ng Divine Palace. Yi Xiantian,
Gusto mo kaming kalabanin. Baliw na tumawa si Yixian Tian. Anong kalokohang Divine Lands? Kailanman ay hindi ko kayo pinansin. Ngayon, pupuksain ko kayo para wasakin ang inyong yabang. Napakayabang, sa wakas ay nagsalita ang master ng Divine Sea. Yixian Tian, nahirapan kang marating ang kinalalagyan mo ngayon. Bakit kailangan mo pang maging padalos-dalos at ilagay ang sarili mo sa panganib? Sa sandaling ito, sumingit si Shui Lingyu, master ng Divine Sea. Ang pundasyon naming mag-asawa ay hindi mas mababaw kaysa sa Divine Lands. Kung talagang magkakasakitan tayo, hindi pa tiyak na kayo ang makakalamang. Ang dalawang panig ay nagbabantaan. Malapit ng magkasagupaan. Sa sandaling ito, mula sa direksyon ng Hutu Empire, isang sinag ng dugong liwanag ang pumailanglang sa langit. Yumanig sa libu-libong mundo. Ang nakakakilabot na puwersa ay nagpabago sa ekspresyon ng 6 na longevity realm experts. 5 Elements Blood Sacrifice. Anong ginagawa niya? Nakaramdam si Yixian Tian ng hindi maganda. Naging seryoso ang kanyang mukha. 1 bilyong inosenteng tao, sa isang iglap ay isinakripisyo sa masasamang demonyo. Bumantong hininga ang master ng Divine Sea. Si Divine Lord ay walang awa. Ang ganitong klaseng sakripisyo, malamang na gusto niyang hiramin ang puwersa ng sakripisyo para agawin ang kontrol sa Divine Fetus. Agad na sinabi ni Yixian Tian. Kailangan kong pigilan siya. Natatakot akong huli na, mapaklang ngumiti si Shui Lingyu. Kasabay nito, si Divine Lord ay ginamit na ang grafting technique. Gamit ang enerhiya ng 5 Elements Blood Sacrifice. Agad niyang nalampasan ang core ng Divine Fetus. Sa kanyang Divine Kingdom, 1 bilyong bangkay ng mga batang lalaki at babae ang naging abo. Ang kanilang dugo at lakas buhay ay pawang naisakripisyo. Namatay ng walang katarungan. Sa loob ng Divine Fetus, ang 5 Great Emperors ay binalot din ng malakas na masamang enerhiya. Ang kanilang mga daing ay sunod-sunod. Unti-unti rin silang natuyo at naging abo. Wala talagang kakayahang lumaban. Sa ilalim ng ordinaryong kalagayan, sino ang makakapigil sa akin? Malakas na tumawa si Divine Lord. Sa loob ng Divine Fetus, isang pagbabawal ang biglang nabasag. Sa malayong West Sea, sa Yitian Palace, sabay na sumigaw sa sakit sina Yixian Tian at Shui Lingyu. Ha! Isang bunganga ng sariwang dugo ang kanilang isinuka. Una siyang natigilan. Pagkatapos ay mapaklang ngumiti. Hindi ko inaasahan na si Divine Lord ay may ganoong plano. Gamit ang buhay ng 1 bilyong nilalang at ng 5 Great Emperors bilang kapalit. Pilit niya akong pinaalis. Malaki ang ipinagbago ng mga mukha ng mga masters ng 4 na dakilang Divine Lands. Wala na silang pakialam sa iba pa. Direktang nagtungo sa Hutu Empire. Nagkatinginan sina Yixian Tian at Shui Lingyu. Wala silang magawa kundi bumantong hininga. Ama, ano na ang mangyayari susunod? Hindi mapigil ang magtanong ni Shui Huanga. Pipigilan ba ng Divine Land si Divine Lord? Umiling si Yixian Tian. Huli na. Ang Divine Fetus ay gagamitin ang puwersa ng blood sacrifice para lumabas sa mundo. Si Divine Lord ay direktang angat bilang isang 8th longevity realm expert. Wala na ba tayong pagkakataon? Sabi ni Shui Lingyu. Si Divine Lord ay nawalan na, tiyak na hindi niya makukuha ang Heavenly Will, pag-isipan ni Yixian Tian sandali. Pagkatapos ay tumango, tama ka, mayroon pa tayong isang pagkakataon. Hindi ko lang alam kung masasamsam nila ang pagkakataong ito. Sa kalangitan ng Hutu Imperial Palace, 4 na maningning na banal na liwanag ang lumitaw. Malakas na sinabi ng Master ng Divine Sea. Talaga bang lalabanan mo ang langit? Isang malakas na aura ang kumalat mula sa loob ng Imperial Palace. Pagkatapos, isang kamay ng liwanag ang lumabas mula sa kawalan. Marahan itong iwinasiwas, at isang marahas na puwersa ang semelyo sa lugar. Ang mga masters ng Divine Lands ay sunod-sunod na sumabog. At ito, ang tugon ni Divine Lord. Pagkatapos ng araw na ito, ang 5 dakilang imperyo ay hindi naiiral. Muli kong itatayo ang 5 Elements Divine Dynasty. Sino mang hindi sumang-ayon, patayin ng walang awa. Ang boses ni Divine Lord ay kumalat sa bawat sulok ng 5 Elements Divine Dynasty. Kasabay nito, ang mga Golden Guards na nakakalat sa iba't ibang imperyo ay mabilis na kumilos. Nais pagsamahin ang 5 dakilang imperyo. Gayunpaman, ang layunin ni Divine Lord ay nalantad na.
Nalaman na rin ng 5 dakilang imperyo ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga emperors. Ang Tianyuan continent ay agad na napunta sa kaguluhan. Si Divine Lord, bagamat nasa longevity realm na, ang Bright Blood ay may kabuuang 7 malalaking realms. Si Yeming ay gumugol ng ilang araw para i-cultivate ang Ordinary Blood at gawin itong Origin Blood. Ang tinatawag na Origin Blood ay dugong may maraming epekto. Maaari itong kusang magpagaling ng mga sugat, at maaari ring mag-imbak ng sariling impormasyon sa buhay. At iba pa. Matapos makamit ang Origin Blood, nagsimula siyang sumipsip ng impormasyong nakaimbak sa dugo sa bungo. Sa isang iglap, isang pamilyar na impormasyon ang lumitaw. Bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata at sumigaw. Ito ang Taishang Supreme Technique. Tama ka. Ang una niyang natanggap ay maaaring ang Taishang Supreme Technique na dati na niyang na-cultivate. Ang Taishang Supreme Technique ay napakahirap i-cultivate noon para ma-cultivate ang unang antas. Ang Curse Power. Tiniis niya ang 9,981 na parusa. Ayon sa paliwanag ng Formless Sword, ang Taishang Supreme Technique ay may 3 antas lamang. Gayunpaman, sa ibang impormasyong nakuha niya, ang Taishang Supreme Technique ay may 9 na antas. Ang 3 ay lumilikha ng lahat ng bagay. Ang 9 na antas ng Taishang Supreme Technique ay normal lamang. Mabilis siyang kumalma at nagtanong. Formless Sword. Noon, hindi ba alam ng iyong amo na ang teknik na ito ay may 9 na antas? Malinaw na labis na nagulat ang Formless Sword. Siyempre hindi. Sa katunayan, kahit alam pa niya, wala ring silbi. Na-cultivate lang niya ang unang antas. Ang sumunod na 2 antas, wala siyang mapagsimulan. Ngumiti si Yeming. Iyon ay dahil ang teknik na nakuha niya. Tanging ang unang antas lamang ang kumpleto. Ang 2 sumunod na antas ay hindi kumpleto. Kakaiba kung makakapag-cultivate pa siya. Master ng Formless Sword. Kung i-cultivate ang teknik na ito hanggang sa ika-9 na antas, ano ang magiging epekto nito? Nag-isip sandali si Yeming. Hindi may larawan. Sa pag-abot sa ika-6 na antas, isang isip lang, maaaring magpabuhay o magpamatay ng isang great world. Napakalalim at hindi maintindihan. Sa kasamaang palad, wala pa akong paraan para makakuha ng masyadong maraming impormasyon. Hindi ko alam ang pinagmulan ng teknik na ito. Kung hindi, malalaman ko sana ang pagkakakilanlan ng banggang iyon. Binabati kita, Master. Kung gayon, diretso na sa pagkukultivate, tuwang-tuwa ang Formless Sword para sa kanya. Patuloy na nag-uudyok, ngunit sa sandaling ito, biglang pumasok si Feng Shi. Ang kanyang mukha ay napakasama. Pagkakita pa lang, sinabi niya, Yeming, may malaking nangyari. Nagmamadaling nagtanong si Yeming. Anong nangyari? Si Divine Lord ay gumawa ng kalokohan. Hindi lamang niya pinaslang ang 5 Great Emperors, kundi isinakripisyo pa niya ang 1 bilyong batang lalaki at babae. Dahil dito, inangkin niya ang Divine Fetus. Ngayon, kahit ang 4 na dakilang Divine Lands ay wala nang magawa sa kanya. Maaari lamang silang kumilos ng patago, na nagdulot ng kaguluhan sa Tianyuan continent. Maraming mga feudal lords, kahit mga lungsod, ay sunod-sunod na nagdeklara ng kalayaan. Ang mundo ngayon, talamak ang pagnanakaw, laganap ang kasamaan. Ang mga taong may ambisyon ay hindi mabilang. Ang mga mamamayan ay nabubuhay sa matinding kahirapan. Hindi gaanong nagulat si Yeming. Nag-isip siya sandali. Ang ganitong magulong sitwasyon ay tiyak na hindi magtatagal. Ang Chi Tian Cult, ang Divine Lands, at si Divine Lord, sa kanila. Tiyak na may isang panig na muling mag-iisa sa mundo. Sa tingin mo, sino ang mas may pagkakataon? Sabi ni Feng Shi. Si Divine Lord ang orihinal na may pinakamalaking pagkakataon. Ngunit nawalan siya ng daw. At ang mga mamamayan ng mundo ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Natural lamang na wala na siyang pagkakataong makuha ang Heavenly Will. Kung pag-uusapan ito, ang 4 na dakilang Divine Lands, na may hindi mabilang na Divine Beings, ay may mas malaking pagkakataon. Ngunit ang Chi Tian Cult ay hindi rin dapat maliitin. Tiyak na may malaki rin silang gagawin. Sasamantalahin ang pagkakataon para sumalakay at mangagaw ng teritoryo. Tumango si Yeming. Ang 3 puwersang ito ay hahatiin ang Tianyuan continent sa kani-kanilang teritoryo. At sa gayon ay bubuo ng isang tatsulok na sitwasyon.
Ang ganitong sitwasyon ay magtatagal ng ilang panahon, hanggang sa isang puwersa ay lumakas ng sapat para sirain ang balanse, o isang panlabas na puwersa ang pilit na sisira sa balanseng ito. Bumantong hininga si Feng Shi. Namatay si Imperial Brother. Ang Azure Dragon Empire, tapos na. Inalo ni Yeming. Kahit ang Five Elements Divine Dynasty ay may panahon ng pagkawala. Paano pa kaya ang Azure Dragon Empire? Huwag kang mag-alala. Ang tungkol kay Feng Shi Lingzu. Nagawa ko na para sa iyo. Ang lugar na ito, sa kasalukuyan, ay ang pinakapayapa at tahimik na lugar. Ang mga mamamayan ay lahat sumusuporta sa Hao Tian cult. Ang mga natitirang bagay, ikaw na ang bahala. Kailangan kong bumalik sa Azure Dragon Empire ng isang beses. Tulungan ng Feng family na ibalik ang Azure Dragon Empire. Kumunat ang noo ni Yeming. Ibalik ang Azure Dragon Empire. Natatakot akong napakahirap, pinakamarami. Maaari kang maging isang feudal lord sa isang rehiyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, bumantong hininga si Feng Shi. Ako pa rin ay isang Feng. Yeming. Ang kasalukuyang magulong sitwasyon ay isang pambihirang pagkakataon para sa Hao Tian cult. Kailangan mong hawak ang mabuti. Tumango si Yeming. Naiintindihan ko. Sa pag-alis mong ito, mag-ingat ka. Huwag kang makikipagbanggaan kay Divine Lord. At huwag mo ring lubos na pagkakatiwalaan ang iyong mga kaanak. Matapos ihatid si Feng Shi, tinawag ni Yeming si Xiao Qiang sa kanyang tabi. Xiao Qiang, ang mundo ngayon ay nasa malaking kaguluhan. Kailangan nating kumilos. Master, ano po ang inyong plano? Tanong ni Xiao Qiang. Lumikha ng Diyos, sabi ni Yeming. Sumipsip ng pananampalataya ng milyon-milyong tao. At sa gayon ay makakuha ng basbas ng heavenly will. Maging isang Tian Yuan divine being. Sino po ang gagawa nito? Ako po ba? Ang tanong ni Xiao Qiang. Umiling si Yeming. Hindi. Nagpasya akong pabalaykan si Crystal Goddess. Nagulat si Xiao Qiang. Si Crystal Goddess. Hindi ba't siya ang namamahala sa Zuan Tian Great World? Kung pupunta siya rito, paano na doon? Ayos lang. Nakipag-ugnayan na ako sa kanya. Halos kontrolado na niya ang Zuan Tian Great World. Mayroon siyang mayamang karanasan sa pamamahala. Ang pagpapunta sa kanya rito ay walang mas angkop pa, sabi ni Yeming. At saka, ang kanyang lakas ay mabilis na tumataas. Nakapasok na siya sa longevity realm. Tumango si Xiao Qiang. Mabuti rin. Ang mundo ngayon ay nasa malaking kaguluhan. Ang Divine Lands ay wala ring oras para asikasuhin tayong mga ligaw na Diyos na ito. Ngunit, Master, saan tayo magsisimula? Siyempre, mula sa Lingzhou, sabi ni Yeming. Ang East Sea ay may 3 isla, 6 na pugad, at 72 bansa. Kailangan nating kontrolin lahat ito. Pagkatapos, gamitin ito bilang pundasyon, at saka tayo susulong papunta sa kontinente. At sa gayon, habang tinatawag ni Yeming si Crystal Goddess, inaayos niya rin ang lahat. Ang mga ginagawa niya ay pangunahing may 3 bagay. Una, ipagpatuloy ang paraan ng Lingzhou. Gamitin ang pera para bilhin ang puso ng mga tao. Ikalawa, palawakin pa ang Tianbo, Heaven's Patrol, at palakasin ang pagpaparusa sa kasamaan at pagtataguyod ng kabutihan. Ikatlo, ilipat ang punong tanggapan ng Hao Tian cult mula sa Hutu Empire papunta sa Lingzhou. Ang dahilan kung bakit ito ginagawa ay dahil itinuturing ni Divine Lord ang Hao Tian cult bilang tinik sa kanyang lalamunan. Tiyak na gagawin niya ang lahat ng paraan para bunutin ito. Ang pananatili roon ay masyadong mapanganib. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Yeming at Xiao Qiang, mabilis na kumilos ang buong Hao Tian cult. Una, ang pagdating ni Crystal Goddess, na yumanig sa East Sea. Sa araw na ito, maaliwalas ang langit, walang ulap. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang sinag ng banal na liwanag. Isang Diyosa ang bumaba mula sa langit. Walang hanggan ang kanyang banal na liwanag. Nagliliwanag sa 4 na direksyon. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay nakarinig ng kaaya-ayang banal na tunog. Naamoy ang sunod-sunod na kakaibang halimuyak. Gamaan ang pakiramdam. Ang pagbaba ng isang Diyos. Ang mga ordinaryong mamamayan ay hindi pa kailanman nakakita ng tunay na Diyos. Sila ay parehong nasa sabik at naantig. Mabilis silang nagbalita. Lahat ng tao ay tumayo sa mga bukas na lugar. Nakatitig sa Diyosa sa kalangitan. Pagkatapos, sunod-sunod silang lumuhad. Si Crystal Goddess ay ganoon pa rin. Dalisay at maganda. Walang kapantay.
Pagdating niya, agad nalaman ni Yeming. Mabilis niyang binitiwan ang kanyang ginagawa at tumayo rin sa gitna ng karamihan. Nagpadala siya ng mensahe, Xiao Jing, bigyan mo ang bawat mamamayan ng Lingzhou ng isang fat Tian coin. Bahagyang tumango si Crystal Goddess. Marahan niyang iwinasiwas ang kanyang kamay na parang jade. Bilyon-bilyong banal na liwanag ang bumagsak mula sa langit papunta sa kamay ng bawat isa. Sa susunod na sandali, lahat ng tao sa Lingzhou ay may hawak ng isang fat Tian divine coin. Ang mga matatandang mamamayan ay halos mabaliw na sa tuwa. Sunod-sunod silang lumuhod kay Crystal Goddess. Nagpapasalamat sa kanyang biyaya. Xiao Jing, susunod, nakasalalay na sa iyo. Kung paano mo kokolektahin ang pananampalataya. Pamamahalaan ng milyon-milyong tao, mas may karanasan ka kaysa sa akin, sabi ni Yeming. Kung gagamitin natin ang pera, palaging magbubukas ng bibig, ngumiti si Crystal Goddess. Aking mahal na master, ang pasukan sa treasure realm ng Zuan-Tian Great World ay nabuksan ko na. Mula sa loob, nakakuha ko ng napakaraming kayamanan. Sapat na para gamitin. Nagulat si Yeming. Ano? Nabuksan mo na ang pasukan sa treasure realm. Ano ang iyong nakuha? Si Crystal Goddess ay nagkataon ding matagumpay. Hindi pa niya nasasabi kay Master. Ang mga nakuha mula sa treasure realm ay napakalaki. Kung i-convert sa longevity divine coins, mayroong mahigit 300 trilyon. Muntik nang mapatalon si Yeming. Ang isang longevity coin ay maaaring ipagpalit sa 36.000 fat Tian coins. Mahigit 300 trilyon na longevity coins, hindi ba tiyon ay 1 bilyong trilyong fat Tian coins? Ganoon karaming pera, kailan mauubos? Magaling, napakagaling. Pinigilan ni Yeming ang kanyang pananabik. Napakatahimik ng kanyang mukha sa labas. Sa perang iyon, makakagawa tayo ng malalaking bagay. Ang sorpresang dala ni Crystal Goddess ay malinaw na hindi lang ito. Nagpatuloy siya, Master. Sa panahong ito sa Zuan-Tian Great World, nakapag-alaga ako ng isang grupo ng mga mahuhusay na tauhan. Pagdating ko sa Tianyuan, nagdala ako ng isang grupo para pamahalaan ang Hao Tian cult. Oh, ganyan. Pinakamabuti. Ilan ang dinala mo? Nagmamadaling nagtanong si Yeming. Hindi naman marami, mahigit 100.000 lang. Ngunit lahat sila ay mga elite figures ng Zuan-Tian Great World. Sa kanila, mahigit 10 ang umabot na sa divine level, sabi ni Crystal Goddess. Sa tulong nila, ang dakilang layunin ni Master ay magagawa. Hindi inaasahan ni Yeming na ganito kalaki ang tulong ni Xiao Jing. Napakaganda ng kanyang kalooban. Sige, ang mga bagay-bagay ng Hao Tian cult. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang lahat ng pamamahala. Mula ngayon, kailangan ding makinig sa iyo ni Xiao Qiang. Medyo hindi kumbinsido si Xiao Qiang. Master, hindi naman pwedeng mas paboran nyo ang maganda kaysa sa pangit. Ako kaya ang unang sumama kay Master. Paanong mas mababa pa ako sa babaeng dumating lang ngayong gabi? Natigilan si Yeming sa sinabi. Tiningnan niya ang magandang si Xiao Jing. Pagkatapos ay sinulyapan ang padalos-dalos na si Xiao Qiang. Pagkatapos, sumimangot siya at sinabing, tumahimik ka. Sa isip ni Yeming, dinala talaga ni Hao ang Crystal Goddess. Kasama ang daan-daang libong mga tagapamahala. Dagdag pa ang kanyang malawak na karanasan. Natural lamang na lubos na kampante si Yeming. Matapos magbigay ng ilang tagubilin. Basta na lang siyang umalis papuntang Hao Tian cult. Kailangan lamang niyang ituro ang pangkalahatang direksyon. Ang iba ay automatikong pagpapasyahan na ni Xiao Jing. Hindi na siya nagtanong pa. Sa kasalukuyan, ang kailangan niyang gawin ay pumunta sa iba't ibang lugar sa Tianyuan continent. Tingnan kung ano na ang nangyari. At pagkatapos ay magbigay ng gabay para sa mga susunod na hakbang. Ang unang lugar na pupuntahan ni Yeming ay ang Qi Tian cult. At gagamitin niya ang anyo ni Long Xiaobai para pumunta. Ang kanyang dating pagkakakilanlan bilang Ji Wagao ay kasalukuyang nasa Hao Tian cult pa rin bilang isang undercover. Kaya natural lamang na hindi niya ito magagamit. Ang dahilan kung bakit direkta niyang ginamit ang pagkakakilanlan ni Long Xiaobai ay dahil sa pagsasaalang-alang na kapag nakuha na niya ang kapangyarihan ni Long Xiaobai. Malaki ang maitutulong nito sa Hao Tian cult. Bago pa man, nakagawa na siya ng isang detalyadong plano sa kanyang isipan. Hakbang-hakbang, at tiyak na magkakaroon ito ng magandang resulta. Muling bumalik sa Qi Tian Island.
Ang unang taong gustong makita ni Yeming ay si Mowuzhuang. Sa pamamagitan ng isang transmission talisman, nakipagkita siya kay Mowuzhuang sa isang dalampasigan sa labas ng Chitian cult. Mukhang pagod na pagod si Mowuzhuang. Tila may malaking pasanin sa kanyang isipan. Ngunit nang makita niya si Yeming, napakasaya pa rin niya. Wagaw, kailan ka bumalik? Sa kanyang alaala, dapat ay nasa Haotian cult si Yeming bilang isang undercover. Hindi siya dapat bumalik sa mga oras na ito. Ngumiti si Yeming. Bumalik ako para gawin ang ilang bagay. Mabilis lang akong aalis. May nais ipagawa sa iyo ang prinsesa. Ngumiti si Mowuzhuang. Basta't kaya kong gawin. Hinding-hindi ako tatanggi. Napakabait ni Mowuzhuang. Sa kahilingan ni Yeming. Isang salita lang. Pumayag agad siya. Pagkatapos maghiwalay ang dalawa, lumabas ang tagapaglingkod na babae sa likuran ni Mowuzhuang. Sinabi niya, "Prinsesa, medyo sobra na yata siya." Hindi kaya. Iwinasiwas ni Mowuzhuang ang kanyang kamay. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Anong alam mo? Ang kanyang potensyal ay mas mataas kaysa sa anumang henyo na kilala ko. Ano man ang kanyang hilingin, papayag ako. Ngunit, prinsesa, paano kung may masama siyang intensyon? Paano mo haharapin ang iyong sarili? Labis na nag-aalala ang tagapaglingkod. Mahinang ngumiti si Mowuzhuang. Kung talagang gusto niya ako, matutuwa pa ako. Paanong tatanggi ako? Natigilan ang tagapaglingkod. Sa kanyang mga mata, ang prinsesa, bagamat mukhang madaling lapitan sa labas, ay talagang napakataas ng tingin sa sarili. Kahit ang mga henyo mula sa 4 na dakilang divine lands ay hindi niya kailanman pinansin. Siyempre, alam ng tagapaglingkod ang dahilan. Ang prinsesa ay namuhay sa 3 Emperors Great World. Nakakita ng mga tunay na henyo. Ang mga tinatawag na henyo sa Tianyuan Continent. Paanong papansinin niya? Ngunit ngayon, ganoon na lamang ang kanyang paghanga kay Ji Wagaw. Talagang hindi maisip ng mga tao. Muling ibinalik ni Yeming ang anyo ni Long Xiaobai. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang identity token at nagtungo sa Nikai Hall. Sa loob ng Nikai Hall na iyon ay nakakulong ang isang hindi pangkaraniwang nilalang. Mas tiyak, isang demonic beast, ang pangatlo sa Tianyuan 9 demons. Isang longevity third realm toad spirit. Nang mag-iba ng anyo si Yeming at lumapit sa Nikai Hall. Katulad pa rin ng dati. Pinigilan siya ng mga bantay ng palasyo na lumapit. Tumayo lamang siya 100 hakbang ang layo at lihim na nakipag-ugnayan sa toad spirit. Hindi nagtagal. Umalingaw-ngaw ang boses na iyon. Munting kaibigan. Sa wakas, bumalik ka na. Akala ko'y sisirain mo ang iyong pangako. Malamig na ngumiti si Yeming. Nagpalit ako ng anyo. Paano mo nalaman na ako ito? Sa aking mga mata, ang aura ng bawat tao ay natatangi. Sabi ng toad spirit, munting kaibigan. Nagpraktis ka na ba ng Daluo Divine Art? Hindi pa, sabi ni Yeming. Ngunit nagpa siya na akong tulungan kang tumakas. Tulungan akong tumakas. Nagulat ang toad spirit. Munting kaibigan. Ganyan kalaki ang tiwala mo sa akin. Tutulungan kitang tumakas. Sabi ni Yeming. Ngunit kailangan mo ring tulungan ako sa isang bagay. Pakiusap. Sabihin mo, nagmamadaling sinabi ng toad spirit. Ang tunay kong pagkakakilanlan ay ang anak ng Chitian Cult Master. Ngunit ang aking pagkakakilanlan ngayon ay pinalitan ng isang impostor. Umaasa akong pagkatapos mong makatakas, matutulungan mo akong patunayan ang aking pagkakakilanlan. Sabi ni Yeming, anak ng Chitian Cult Master. Hawak ang mataas na kapangyarihan. Pagdating ng panahon, maaari kitang patawarin sa iyong mga kasalanan. At maaari pa kitang gawing isang mahalagang opisyal sa Chitian Cult. Ano sa tingin mo? Pag-isipan mong mabuti. Nagulat ang toad spirit. Ikaw ang anak ni Ataybay. Totoo ba ito o hindi? Hindi ko isusugal ang sarili kong buhay. Sabi ni Yeming, pagdating ng panahon, kailangan lang nating magsagawa ng bloodline verification. At tiyak na malalantad ang impostor na iyon. At saka, tinulungan mo ako. Tiyak na hindi ka napahihirapan pa ng aking ama. Ha, malakas na tumawa ang toad spirit. Talagang tinutulungan ako ng langit. Munting kaibigan. Hindi, young master. Ang bagay na ito, ipaubaya mo na sa akin. May paraan ako para mailantad ang impostor na iyon, tuwang-tuwang sabi ng toad spirit. Huwag ka munang masyadong magsaya. Sabi ni Yeming, paano kita may iligtas? Simple lang.
Sabi ng Toad Spirit, Young Master, kailangan mo lang pumasok sa Nikai Hall. Pipilitin ko ang Young Master, para matakot ang mga taong ito na masira ang kanilang mga gamit, EDM, to hesitate to act for fear of damaging something valuable. Pagkatapos noon, tanong ni Yeming. Makakatakas ka na? Syempre hindi, sabi ng Toad Spirit. Aalertuhin ko si Ataybay. Basta't lumitaw siya, madali nang mapapatunayan ang iyong pagkakakilanlan. Nag-isip sandali si Yeming. Naramdaman niyang ang paraang iyon ay medyo maaasahan. Sige, gawin natin iyan. Ngunit, Young Master, ang pagpasok sa Nikai Hall ay tiyak na napakahirap. Ang mga bantay ng palasyo ay pawang mga divine beings, nag-aalalang sinabi ng Toad Spirit. Ngumiti si Yeming. Ayos lang, may sarili akong paraan. Pagkasabi nito, kinuha niya mula sa kanyang baywang ang isa pang token. Hawak ito, direkta siyang naglakad papunta. Ang token na ito ay ang command token ng Peking Long Xiaobai. Nasadyang hiniling ni Yeming kay Mo Wuzhuang na dalhin. Kasabay nito, nagpalit na rin siya sa anyo ni Long Xiaobai. Dumating na ang Young Cult Master, sunod-sunod na lumabas ang mga bantay ng palasyo para salubungin siya. Ipinakita ni Yeming ang command token. Gusto kong makita ang Toad Spirit na iyon. Pinayuhan ng mga bantay ng palasyo. Young Cult Master, mag-ingat po kayo. Ang demonic beast na ito ay magaling sa pang-aakit ng isipan. Huwag po kayong makikipag-usap sa kanya. Ayos lang, may sarili akong paraan para harapin siya. Iwinasiwas ni Yeming ang kanyang kamay. Binalewala ang babala ng mga bantay. At diretsyong pumasok. Ang Nikai Hall ay nahahati sa panloob at panlabas na bahagi. Ang pinakaloob na bahagi ay gawa sa talisman steel. Mayroong isang malaking Shensho, Guardian, array. Napakatibay. Ang tao sa loob, kahit gaano pa kalakas ang kanyang mga paraan, ay hindi makakatakas. Buksan ang talisman steel inner hall door. Nakita ni Yeming ang isang napakalaking palaka na tinusok ng mga talisman ang apat na paa. Nakapako sa isang makapal na talisman steel wall. Mukhang kaawa-awa. Ang palakang ito ay mas mataas pa kaysa sa tao. Ang apat na paa nito ay nakabukan na kasing laki ng isang double bed. Hayaan mong pagtawanan ako ng Young Master. Ang aking kasalukuyang anyo ay napaka hindi kaaya-aya, nagsalita ang palaka sa wika ng tao. Lumapit si Yeming at hinugot ang ilang mga talisman na nakatusok. Pagkatapos ay nagtanong, ngayon, malaya ka na. Ang katawan ng Toad Spirit ay biglang nagbago. Naging isang lalaking may berdeng mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at idinikit sa ulo ni Yeming. Malakas na sinabi, ang inyong Young Cult Master ay nasa aking mga kamay. Papatayin ko siya. Ang mga bantay ng palasyo na kara-rating pa lang ay natigilan nang makita ang eksenang ito. Anong nangyayari? Ang Young Cult Master, paanong pagkapasok pa lang ay nahuli na agad? Paanong nagawa ito ng demonic beast na ito? Bakit walang epekto sa kanya ang mga talisman? Ngunit ngayon, wala silang oras para pag-isipan ang mga ito. Kailangan nilang iligtas ang Young Cult Master. Kung hindi, kapag nagalit ang Cult Master, hindi nila ito kakayanin. Demonic Toad, huwag kang magkakamali. Kung mangangahas kang galawin kahit isang hibla ng buhok ng Young Cult Master. Tiyak na pupuksain ka ng Chitian Cult, isang bantay ng palasyo ang sumigaw ng malakas. Nagpapanggap na matapang. Ha, malakas na tumawa ang Toad Spirit. Uulitin ko, hayaan ninyong makita ako ni Ataybay. Kung hindi, papatayin ko ang batang ito. Walang magawa ang mga bantay ng palasyo. Kailangan nilang ipaalam kay Ataybay. Sa sandaling ito, si Ataybay ay nakikipaglaro ng chess sa isang matandang lalaking nakasuot ng asul. Biglang kumunat ang kanyang noo. Ibinaba ang pyesa ng chess. At sinabing, matandang Jian, may maliit na bagay akong kailangang asikasuhin. Babalik ako agad. Ngumiti ang matandang lalaki. Ang Young Cult Master ay nahuli. Mahirap itong gawin. Sasama ako sa iyo. Kusang bumukas ang pinto ng Nikai Hall. Lumitaw si Ataybay at isang matandang lalaki na parang multo. Agad na kinabahan ang Toad Spirit at sumigaw. Ataybay, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Nasa aking mga kamay ang iyong anak. Malamig na sinabi ni Ataybay. Anak ko, sigurado ka ba? Hindi ba? Sabi ng Toad Spirit. Ang anak ko, malinaw na nasa kanyang palasyo pa, mahinahong sinabi ni Ataybay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yeming at nagtanong. Sino ka ba talaga?
Bakit ka nagpapanggap na anak ko? Namula ang mga mata ni Yeming. Ama, ako ang tunay na Long Xiaobay. Yung Long Xiaobay na iyon, ay peke. Walang pagbabago sa mukha ni Ataybay. Sinasabi mong ikaw si Long Xiaobay. Paano mo ito mapapatunayan? Mahina hong sinabi ni Yeming. Napakasimple. Pakiusap. Suriin ang aming bloodline. At saka, hayaan mong makipagharap sa akin ang pekeng Long Xiaobay na iyon. Hindi na kailangan, sabi ni Ataybay. Noon, nang makita ko si Xiaobay, nasuri ko na ang kanyang bloodline. Talagang laman at dugo ko siya. Hindi maaaring magkamali. Bamantong hininga si Yeming. Kung gayon, ama, tawagin niyo po ang aking ina. Nag-alinlangan sandali si Ataybay. Ngunit pumayag pa rin. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Long Waner sa palasyo. Nang makita niya si Long Xiaobay, labis siyang nagulat. Ataybay, Taybay, anong nangyayari dito? Ipinaliwanag ni Ataybay ng maikli. Pagkatapos ay nagtanong, mayroon ka bang masasabi? Tumingin si Yeming kay Long Waner. Ina, natatandaan mo pa ba, noong araw na iyon, sa bilangguan ng Long family, ang sinabi ko sa iyo? Tumango si Long Waner. Siyempre natatandaan ko. Ikaw nga talaga si Xiaobay. Bamantong hininga si Yeming. Pakiusap, ina. Tawagin niyo po ang pekeng Long Xiaobay na iyon. Kailangan kong makipagharap sa kanya ng personal. Tumingin si Long Waner kay Ataybay. Iwinasiwas ng huli ang kanyang manggas. At ang pekeng Long Xiaobay ay agad na inilipat mula sa palasyo papunta sa eksena. Sa simula, labis na nagtaka ang pekeng Long Xiaobay. Ngunit nang makita niya si Yeming na kamukhang kamukha niya, agad na nagbago ang kanyang mukha. Kalmadong nagtanong si Ataybay. Xiaobay. Sinasabi ng taong ito na ikaw ay peke. Siya raw ang tunay na Long Xiaobay. Suminghal ang pekeng Long Xiaobay. Kung ano-ano ang sinasabi niya. Noong nagkakilala kami ni ama, nasuri na ang aming bloodline. Paanong magiging peke ako? Bamantong hininga si Yeming. Ang pagpapalit ng bloodline ay hindi mahirap na bagay. Nagalit ang pekeng Long Xiaobay. Saan ka ba galing na bagay? Nangangahas kang magpanggap na ako. Mga tauhan. Patayin siya para sa akin. Teka, pigil ni Ataybay. Nagtanong siya sa pekeng Long Xiaobay. Noong araw na iyon, may gustong sabihin sa iyo ang iyong ina. Natatandaan mo ba? Natigilan ang pekeng Long Xiaobay. Kailan pa iyon? Bahagyang kumilos ang puso ni Long Waner. Xiaobay, noong nasa Long family ka, pumunta ka sa bilangguan para makita ako. Sinabi mo sa akin ang tungkol sa iyo at sa iyong lolo. Hindi mo ba natatandaan? Sunod-sunod na sinabi ng pekeng Long Xiaobay. Siyempre hindi ko nakalimutan. Ngunit, kung ano ang sinabi ko noon, sino pa ang makakaalala ngayon? Bahagyang nang inag ang malambot na katawan ni Long Waner. Tumingin siya kay Yeming. Ikaw, natatandaan mo ba talaga? Nakita ni Yeming ang awa sa kanyang mga mata. At agad na naalala ang kanyang mga magulang. Namula muli ang kanyang mga mata. At dahan-daang ikinwento ang usapan nila noon sa bilangguan. Mabait kong anak, hindi ka na nagagalit kay ina. Xiaobay, dati, hindi ko pa naiintindihan. Ngayon, naiintindihan ko na. Ina, huwag ka nang magalit sa akin. Ina, maaari mo bang sabihin sa akin, sino ba talaga si ama? At paano kayo nagkakilala? Ina mo, hindi mo gustong sabihin. Ayos lang. Xiaobay, nanay. Hindi sa ayaw kong sabihin sa iyo. Ngunit nag-aalala akong malaman mo ang kanyang sitwasyon, hindi ito makakabuti sa iyo. Ina, dati, marami kaming napag-usapan ni Lolo. Huwag kang mag-alala, kahit sino pa si ama. Matatanggap ko siya. Ako, si Xiaobay, lumaki na. Sige, sasabihin sa iyo ni ina. Ina, si ama, kung ano ba talagang malaking bagay ang ginagawa niya, hindi ko rin alam. Noong mga oras na iyon, mukha siyang isang balisa, at sinabi pa niya sa akin ang ilang masasamang bagay. Sabi niya, sa pagkakataong ito, maaaring umangat siya sa langit, o mamatay ng walang libingan. Mula sa kanyang ilang salita, mukhang nabubuhay siya sa isang napakalaking puwersa. At saka, ang puwersang iyon, ay sumasailalim sa isang malupit na labanan para sa kapangyarihan. At siya, ay isa rin sa mga nakikipaglaban. Ina, kung hindi na bumalik si ama, paano ka na? Naghihintay na ako ng 17 taon. Kulang na lang ba ang huling 3 taon? Kung makakabalik siya, pinakamabuti.
Kung hindi makakabalik, hahanapin ko siya. Buhay man o patay. Kailangan kong makita. Isang pangungusap. Isang salita. Walang kulang. Inulit ni Yeming ang usapan nila noon. Pagkatapos ay nagtanong kay Ataybay. Ama, noon, maaaring gumamit ka ng alias na Wan Wuliang nang pumunta ka sa Tianyuan Continent. Pinatay mo si Flower Pluck ng Honord 1. At iniligtas si Ina. Kaya kayo nagkakilala. Napakasama na ng mukha ni Ataybay. Nagtanong siya kay Long Waner. Waner, ang mga salitang ito, sinabi mo ba? Malakas na tumango si Long Waner. Walang mali, walang kulang kahit isang salita. Ang alaala ng isang cultivator ay kahanga-hanga. At saka, iyon ang unang pagkakataon na nagkausap sila ng masinsinan matapos ang matagal na pagkawalay ng mag-ina. Kaya natural lamang na napakalalim ng kanyang alaala. Tinitigan ni Ataybay ang pekeng Long Xiaobay. Xiaobay, ang mga sinabi mo, bakit mo nakalimutan? Pinagpawisan ang noo ng pekeng Long Xiaobay. Malakas siyang nagsalita, Ama, hinding-hindi ka dapat maniwala sa mga kasinungalingan ng batang ito. Lahat ng ito ay gawa-gawa lamang niya. Si Ina, tiyak na nalilito na. Kailan ko ba sinabi ang mga salitang iyon? Masamang ngumiti si Ataybay. Hindi na siya pinansin. Bagkus ay nagtanong kay Yeming. Mayroon ka pa bang ibang ebidensya? Hindi sumagot si Yeming. Bagkus ay nagtanong kay Long Waner. Ina, natatandaan mo pa ba ang tungkol sa pagpraktis ko ng Dragon God Art? Tumango si Long Waner. Binanggit ito ng iyong lolo. Sabi niya, napakabilis ng iyong pag-unlad. Taglay mo ang napakadalisay na True Dragon Bloodline. Malinaw na itinuring na niya si Yeming bilang si Long Xiaobay. Tumango si Yeming. Tama ka, nagpraktis nga ako ng Dragon God Art. At saka, nakamit ko na ang malaking tagumpay. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang True Dragon Bloodline. Ang malakas na aura ay yumanig sa 4 na direksyon. Isang tunay na dragon ang lumipad sa kalangitan. Nilalamon ng mga bituin. Nagniningning na parang nyebe ang magagandang mata ni Long Waner. Masayang sinabi niya, tama ka, ikaw ang aking Xiaobay. Swish, nang makitang nabisto na siya. Mabilis na parang kidlat na tumakas ang pekeng Long Xiaobay palabas ng Great Hall. Nais sanang tumakas. Malinaw na nakalayo na siya ng ilang daang milya. Ngunit may isang malakas na puwersa ang humabol sa kanya mula sa likuran. Labag sa kanyang kalooban. Muli siyang hinayla pabalik sa Great Hall. Masamang nagtanong si Ataybay. Sino ka ba talaga? Sino ang nagpadala sa iyo? Ano ang iyong layunin? Puno ng takot ang mukha ng pekeng Long Xiaobay. Nais niyang putulin ang sarili niyang puso. Ngunit natuklasan niyang ang kanyang katawan at isipan ay kapwa nakakulong. Wala talagang pagkakataong magpakamatay. Taybay, ang taong ito, mamaya na natin siyang dahan-daang tanungin. Si Xiaobay, kara-rating lang niya. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Payo ni Long Waner. Iwinasiwas ni Ataybay ang kanyang manggas. At agad na inilagay ang pekeng Long Xiaobay sa loob ng kanyang Divine Kingdom. Ikinulong ito. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, magaling na bata, ikaw, at ang Toad God na ito, ay nagtulungan. Ano? Tinanggal ni Yeming ang kanyang True Dragon form. Lumapit, at yumukod. Nakilala na ni Xiaobay sina ama at ina. Ama, ina, naway ligtas kayo. Tumayo ka na, nakangiting itinayo siya ni Long Waner. Dati, nagtataka pa ako kung bakit hindi ako kilala ng aking anak. Yun pala, peke. Kinakamot ni Yeming ang kanyang ulo. Ama, ina, matagal ko nang alam na may nagpapanggap sa akin. Dahil sa kawalan ng paraan para mailantad siya. Kaya hiniling ko ang tulong ng Toad God na ito. Hiniling na lumabas si ama para makipagharap. Sunod-sunod na tumango ang Toad Spirit. Tama ka, ang young cult master ay napakatalino. Naisip niya ang madaling paraan na ito. Ataybay, Toad God, dati, pinatay mo ang aking mga disipulo. Ngayon, iniligtas mo naman ang aking buhay. Ang iyong kasalanan, mula ngayon ay binubura na. Kung nais mo, simula ngayon, sumunod ka na lang kay Xiaobay at maglingkod sa kanya. Natuwa ang Toad God. Maraming salamat po sa pagtataas sa akin. Nais ko pong sumunod kay Young Master. Nakangiting nagtanong si Ataybay kay Yeming. Xiaobay, taglay mo pala ang True Dragon Bloodline. Lubos na ikinatutuwa iyan ng iyong ama. Kasabay nito, nagpadala siya ng isang mensahe sa isip. Xiaobay, ang tunay kong pangalan ay Wan Wuliang.
Ang Ataybay ay alias ko lamang. May ilang bagay na sasabihin ko sa iyo sa hinaharap. Natigilan si Yeming. Naramdaman niyang may iba pang bagay dito. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Bahagya lamang tumango. Kara-rating mo lang sa Chitian cult. Maraming bagay pa ang hindi mo alam. Nitong mga araw na ito, dahan-dahan kang maging pamilyar. Sabi ni Ataybay. Pagkatapos ay iwinasiwas ang kanyang kamay. Bloodguard, nasaan ka? Isang sinag ng dugo ang lumabas mula sa kawalan. Lumitaw sa tabi ni Ataybay. Sa loob ng sinag ng dugo na iyon, malabo ang isang anino. Napakalaki. Hindi makita ng malinaw. Cult Master, isang boses ang narinig mula sa loob ng Blood Shadow. Mula ngayon, ang Bloodguard ay susunod na sa utos ni Xiaobei, utos ni Ataybay. Ang utos ni Xiaobei ay utos na rin ng Cult Master. Opo, nauunawaan ng inyong lingkod. Pagkatapos ng araw na ito, ang buong Bloodguard ay susunod na lamang sa utos ng Young Cult Master at ng Cult Master. Tumango si Ataybay. Sinabi niya kay Yeming. Xiaobei, ang Bloodguard na ito ay bagong tatag. Napakalakas ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Simula ngayon, sila na ang iyong pamamahalaan. Nagpasalamat si Yeming kay Ataybay. Pagkatapos, umalis na ang huli. Si Yeming at si Long Waner ay magkasamang bumalik sa palasyo. Tungkol kay Long Waner na ito, si Yeming ay may kaunting pagkalapit din sa kanyang puso. Halos kasing taas ng ina ni Chi. Sa katunayan, sa kaibuturan ng kanyang puso, handa rin siyang palitan si Long Xiaobei at magpakita ng kaunting paggalang bilang anak. Nag-usap ang mag-ina ng matagal. At magkasama pa silang kumain ng hapunan bago sila nagpaalam sa isa't isa. Matapos ihatid si Long Waner, pumasok si Yeming sa silid aklatan. Dito dati ang tirahan ng Pekeng Long Xiaobei. Lahat ng mga gawain na kanyang pinangangasiwaan ay nasa silid aklatan. Maaaring suriin. Ngayon, bilang Young Cult Master, natural lamang na kailangan niyang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa Chitian cult. Ang Toad God na iyon ay nasa labas naghihintay. Opisyal nang naging tagasunod ni Yeming. Isang beses pa lang niyang binasa. Alam na agad ni Yeming ang lahat. Sa sandaling ito, madaling araw na, sinabi niya, Bloodguard. Isang sinag ng dugo ang lumitaw. Dumating ang leader ng Bloodguard. Young Master. Bloodguard. Ano ang iyong pangalan? Ilan ang iyong mga tauhan? Gaano kalakas? Tanong ni Yeming. Naguulat po sa inyo. Ang inyong lingkod ay si Uyang Wood. Dahil sa tulong ng Cult Master, nagawa kong mag-cultivate ng demonic blood. At nakapag-condense ng demonic blood Divine Infant, sabi ng Bloodguard. Natigilan si Yeming. Ikaw si Uyang Wood. Nakikilala po ako ng Young Master, medyo nagulat si Uyang Wood. Ngumiti si Yeming. Hindi mo ba natatandaan? Dati, pumunta ka sa Sword Lake para hanapin ako. Hinampes ni Uyang Wood ang kanyang ulo. Magaling nga po ang alaala ni Young Master. Nagpatuloy siya. Young Master, sa kasalukuyan, ang Bloodguard ay may mahigit 300 miyembro. Sa kanila, 36 ang nakapag-condense ng demonic blood Divine Infant. Ang kanilang lakas ay halos katumbas ng isang bagong martial god. Ang iba naman ay halos lahat ay may martial saint cultivation. Nakatanggap na ng blood race inheritance si Yeming noon. Kaya nagtanong siya, anong teknik ang inyong pinapraktis? Naguulat po kay Young Master. Ang aming pinapraktis ay ang Blood Demon Technique. Pagkasabi nito, ipinaliwanag niya ng maikli ang proseso ng pagpraktis ng Blood Demon Technique. Matapos makinig si Yeming, umiling siya. Ang Blood Demon Technique na ito ay isang mabilisang paraan. Mukhang malakas, ngunit sa katunayan, limitado ang potensyal nito. Matalas po ang mata ni Young Master, sabi ni Uyang Wood. Ang teknik na ito ay talagang may mga kakulangan. Nag-isip sandali si Yeming. Pagbalik ko, hahanapan ko kayo ng isang mas angkop na blood race technique. Natigilan si Uyang Wood. Maghanap ng isang angkop na teknik. Saan hahanapin? Hindi niya ito sineryoso. Inakalang basta lang sinabi ni Yeming. At hindi na ito pinansin pa. Pagkaalis ng Bloodguard, nagsimulang pag-isipan ni Yeming ang kanyang susunod na hakbang. Ngayon, siya na ang Young Cult Master ng Chitian Cult. Hawak ang mataas na kapangyarihan. Kailangan niyang gamitin ito ng maayos. Ngunit sa kasalukuyan, hindi marami ang mga taong magagamit niya. Maliban sa Bloodguard, mayroon lamang siyang isang Toad God.
Nang maisip niya ang Toad God, tinawag niya ito sa kanyang tabi. Toad God, mayroon ka bang pangalan? Naguulat po sa inyo. Wala po akong pangalan. Tinatawag po ako ng lahat na Toad God. Kung gayon, simula ngayon, tatawagin kitang Capsan, Toad Free, sabi ni Yeming. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit Capsan ang itatawag niya. Siyempre, walang tutol si Capsan. Bagkus ay sinabi pa, maraming salamat po, Young Master, sa pagbibigay ng pangalan. Capsan, bilang isa sa Tianyuan 9 Demons. Dapat ay kilala mo ang ibang 8 demonyo. Hindi ba? Maaari mo bang ipakilala ang ilan sa kanila para maglingkod sa akin? Tanong ni Yeming. Nais niyang mag-recruit ng mas maraming tauhan. Siyempre po, sabi ni Capsan. Ngunit ang mga iyon ay pawang mayayabang. Hindi pa tiyak kung papayag silang umalis ng bundok. Susubukan ko lamang po. Hindi ko masisigurong magtatagumpay. Ayos lang, sabi ni Yeming. Sabihin mo sa kanila. Napakaraming benepisyo dito sa akin. At saka, sino mang makakagawa ng malaking kontribusyon ay makakatanggap ng isang longevity extension pill. Tumango si Capsan. Sige po, ito po, hindi kailangang magmadali. May isa pa, nag-isip sandali si Yeming. Hindi ba't kilala mo si Elder Chonji? Maaari mo ba siyang imbitahan din? Kinakamot ni Capsan ang kanyang ulo. Si Elder Chonji, kakaiba ang kanyang ugali. Natatakot akong hindi siya maimbitahan. Lalo na nitong nakaraang ilang dekada. Abala siya sa pag-aaral ng isang kakaibang bagay. Hindi man lang lumalabas ng bahay. Ang makita siya kahit isang beses ay mahirap na. Nag-isip sandali si Yeming. Kung gayon, pagbalik mo, personal akong pupunta para bumisita sa kanya. Mapaklang ngumiti si Capsan. Young Master, mas mabuting huwag mo nang subukan. Minsan ng personal na pumunta ang Cult Master para imbitahan siya. Ngunit hindi pa rin siya pinagbigyan. O, minsan nang inimbitahan siya ni Ama. Ngunit hindi nagtagumpay. Naramdaman ni Yeming na medyo mahirap itong gawin. Sinabi ni Elder Chonji, sabi ni Capsan. Maliban na lamang kung matapos niya ang Chonji Sphere. Hinding-hindi siya lalabas ng seclusion. Chonji Sphere. Ano iyon? Naintriga si Yeming. Isang martial god Dharma artifact. Ayon kay Elder Chonji, iyon ang dugo ng kanyang buong buhay. Kapag natapos ito, magkakaroon ito ng hindi maisip na kapangyarihan. Maaaring makita ang heavenly will. Makalkula ang puso ng tao. Walang hindi alam. Walang hindi nauunawaan. Labis na nagulat si Yeming. Hindi ba't medyo kahawig ito ng kanyang 8 yuan calculation array at karma ring? Nang maisip niya ito, mas lalo siyang ngumiti. Gusto ko pa ring bumisita sa kanya. Baka sakaling matulungan ko pa siyang tapusin ang Chonji Sphere. Siyempre, hindi alam ni Capsan ang maraming bagay. Sinabi na lang niya, kung gayon, sasamahan ko si Young Master sa pagpunta roon. Umalis si Capsan para imbitahan ang kanyang mga kasama. Si Yeming ay akmang magsisimula ng mag-cultivate nang dumating ang isang bantay para mag-ulat. Young Cult Master. Nagpadala ng gamit ang Cult Master. Nagpadala ng gamit, medyo nanabik din si Yeming. Nagtungo siya sa pangunahing bulwagan. Nais makita kung ano ang ibibigay sa kanya ng murang amang ito. Kara-rating pa lang niya sa Chitian Cult. Si Ataybay, sa loika at damdamin, ay dapat magbigay ng isang regalo sa pagkikita. Kung ano naman ang ibibigay niya, talagang hindi niya mahulaan.